Nilururaan nila ang aking dangal sa mismong araw ng aking kasal. Ang presidential table na para sa akin ay naging upuan ng kulasisi ng asawa ko. Isang hampas ng katotohanan. Ako ay asawa lamang sa papel, ngunit basura sa kanilang paningin. Pero hindi nila alam, ang lupang kinatatayuan ng kanilang palasyo ay nasa ilalim ng aking mga paa. Oras na para bawiin ang lahat. Handa na ba silang mawalan ng lahat sa isang iglap? Naomi, Iha, please understand. Mas mabuting doon ka na lang muna maupo sa table number 12 sa dulo. Sofia is a very special guest at kailangan niyang makatabi si Marco para sa mga investors natin. Ang boses ni Doña Remedios ay tila malamig na bakal na bumaon sa dibdib ni Naomi. Kasabay nito ay ang marahang pagtulak ng byuda sa kanyang balikat. Isang kilos na tila nagtataboy sa isang langaw na nakasagabal sa isang marangyang piging. Ang presidential table na dapat ay para sa kanya, ang reyna ng gabing ito, ay biglang naging banyaga. Sa kanyang mga kamay, mahigpit na nakahawak si Naomi sa isang maliit na pelos na kahon. Naglalaman iyon ng isang antigong relong bulsa, ang huling alaala mula sa kanyang yumaong ama na ipinaayos niya pa sa loob ng 6 na buwan gamit ang sariling ipon. Balak niya itong ibigay kay Marco bilang simbolo ng kanyang katapatan at pangako na bibilangin nila ang bawat segundo ng kanilang buhay ng magkasama. Ngunit sa sandaling iyon, ang bigat ng maliit na kahon ay tila naging isang malaking bato na lalong nagpapalubog sa kanya sa kinatatayuan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Naomi kay Marco, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar. Ilang oras lamang ang nakalilipas na poprotektahan siya ay nananatiling nakayuko. Iniiwas nito ang mga mata habang inaayos ang upuan para kay Sofia. Si Sofia, ang dating kasintahan, na ngayon ay nakasuot ng pulang bestida na tila sumisigaw ng paghamon, ay nagpakawala ng isang mapait na ngiti. Ang bawat kislap ng mga hiya sa ballroom ay tila naging mga matatalim na karayom na tumutusok sa balat ni Naomi. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo at bawat paghinga ay nagdadala ng lasa ng abo. Ang paligid na kanina ay punong-puno ng tawanan at tunog ng mga kubyertos ay biglang naglahos sa kanyang pandinig. Ang tanging nanatili ay ang malamig na hangin mula sa aircon na tila nanunuot sa kanyang buto sa kabila ng makapal na tela ng kanyang bridal gown. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Sa harap ng mga mayayamang panauhin na tila nanonood ng isang teleserye, dahan-dahang tumalikod si Naomi. Ang bawat hakbang niya palayo sa presidential table ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang laylayan ng kanyang puting gown ay sumasayad sa sahig. Kumakaladkad ng kanyang natitirang dangal patungo sa madilim na sulok ng ballroom, malayo sa liwanag, malayo sa pagmamahal na akala niya ay totoo. Naupo siya sa lamesang itinalaga sa kanya, isang bakanting upuan sa tabi ng mga speaker, kung saan ang ingay ay sapat na upang malunod ang anumang hikbi na nais kumawala sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya mula sa malayo si Marco na tumatawa kasama si Sofia at ang kanyang ina. Ang baso ng tubig sa harap niya ay nanginginig dahil sa panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Sa gitna ng ningning ng mga chandelier at bango ng mga mamahaling bulaklak, isang katanungan ang pabalit-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na ritmo ng patak ng ulan sa bubungan. Bakit sa mismong araw na pinangako sa akin ang buong mundo, ay dito ko rin naramdaman na wala na akong puwang sa mundong ito? Ang bawat halakhak na nagmumula sa loob ng ballroom ay tila mga palasong tumitago sa mga pader ng hardin, kung saan pinili ni Naomi na magtago sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang hamog ng gabi ay dahan-dahang namumuo sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang ginaw
na nagmumula sa kanyang kalooban. Nakaupo siya sa isang lumang bangko. Ang kanyang puting gown ay tila isang malaking sugat sa gitna ng kadiliman. Naomi, ang iyong ama ay hindi kailanman ninais na makita kang nagdurusa sa anino ng ibang tao. Isang baritono at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalo ng puso ni Naomi at nang lumingon siya, nakita niya si Attorney Castro, ang matandang abogado at pinakamatalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno ng kabayero. Ang kanyang muka ay puno ng habag at determinasyon. Ang bawat kunot sa noo ng matanda ay tila nagsasalaysay ng mga sikretong matagal nang nakabaon sa limot. Dahan-dahang lumapit ang abogado at inabot sa kanya ang isang makapal na folder na nakabalot sa lumang plastik. Ang mga kamay ni Naomi ay nanginginig habang tinatanggap ang bigat ng mga papel na yon. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nagdala sa kanya pabalik sa maliit na opisina ng kanyang ama, kung saan ang tanging maririnig ay ang maugong na ikot ng lumang electric fan at ang mahinang pag-ubo ng kanyang tatay habang nagtatrabaho hanggang madaling araw. Ano ito, attorney? Tanong ni Naomi sa isang paos na tinig. Ang bawat salita ay tila may kasamang buhangin sa kanyang lalamunan. Iyan ang iyong sandata. Iha, seryosong sagot ng abogado. Hindi lamang isang simpleng magsasaka ang iyong ama. Ang Hacienda de Oro, ang malawak na lupaing kinatatayuan ng mansyon ng mga De Vega, ang lupang pinagtatrabahuan ng libu-libong tao na akala ni Doña Remedios ay sa kanya. Ang lahat ng yan ay nakapangalan sa iyo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Naomi. Ang mga dokumento sa loob ng folder ay nagsusumigaw ng katotohanan. Ang pamilya ni Marco ay hindi kailanman naging tunay na may-ari ng lupain. Sila ay mga nangungupahan lamang na nakalimot sa kanilang pinagmulan, mga taong nabaon sa utang na loob sa kanyang ama, ngunit piniling itago ang katotohanan ng mamatayang matanda. Ang bawat pirma sa mga pahina ay tila isang buhay na saksi sa panlilinlang na ginagawa sa kanya ng pamilyang pinasukan niya. Isang mapait na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Naomi. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang uri ng lakas na hindi niya akalain na taglay niya. Ang takot na kanina ay bumabalot sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang mansyon mula sa malayo. Ang mga bintana nito na nagniningning sa liwanag, ang mga taong nasa loob na kasalukuyang humahamak sa kanya. Hindi nila alam na ang bawat hakbang nila sa loob ng bahay na yon ay utang nila sa isang babaeng tinatapon nila sa gilid. Gusto mo bang pumasok tayo sa loob at ihampas ito sa mukha nila ngayon din? Tanong ni Attorney Castro. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa kanyang kaibigan. Hinawakan ni Naomi ang folder ng mas mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa karton nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo. Hindi na ito ang ritmo ng isang biktima, kundi ang ritmo ng isang mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Tumingala siya sa langit, tila kinakausap ang kaluluwa ng kanyang ama na nasa kabilang buhay. Ati, huwag muna! Mahinahon ngunit matalim niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo na hinahasa sa gitna ng gabi. Hayaan muna nating isipin nila na sila ang hari at reyna. Gusto kong makita kung gaano pa kalayo ang lalakbayin ng kanilang kapalaluan bago ko tuluyang hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Gusto kong masaksihan ang sandali na ma-realize nila na ang reynang itinapon nila sa table 12 ang siyang may hawak ng kanilang hininga. Nanatiling tahimik si Attorney Castro, humanga sa biglang pagbabago ng aura ng dalaga. Ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa paanan ni Naomi ay tila isang babala para sa mga taong nasa loob ng ballroom. Hindi nila alam ang bagyong kanilang sinimulan
ay wala pang kalahati ng hagupit na parating. Naomi, huwag mong isiping porke asawa ka na ni Marco, ay senyorita ka na rito. Sa bahay na ito, ang bawat subo ng kanin ay pinaghihirapan. At sa malas mo, tila dala mo ang kamalasan sa negosyo namin. Ang boses ni Doña Remedios ay tila matalas na latigo na humahagupit sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak na sala. Suot ang kanyang mamahaling robe habang itinuturo ang mga gamit na naiwan sa selebrasyon kagabi. Ang sikat ng araw na sumisilip sa malalaking bintana ay hindi nagdadala ng init, kundi lalong nagpatingkad sa pagod na nakaukit sa mukha ni Naomi. Walang imik na lumuhod si Naomi sa malamig na marmol na sahig. Hawak niya ang isang basang-basahan at sa bawat kuskus niya sa mga bakas ng sapatos at natapon na alak, nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga daliri na dapat ay nagniningning sa kanyang wedding ring ay nababalot na ngayon ng amoy ng chemical at sabon. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagpapakumbaba, isang sakripisyong ginagawa niya sa ilalim ng mapanuring mata ng kanyang biyenan. Alam mo, dapat ay nagpapasalamat ka pa. Pagpapatuloy ni Remedios habang dahan-dahang humihigop ng mainit na kape. Kung hindi dahil sa awa namin, mananatili kang isang hamak na anak ng magsasaka na walang pangalan. Kaya huwag kang magrereklamo kung kailangan mong maglinis hanggang sa mamuti ang iyong mga mata. Ito ang bayad mo sa dangal na ibinigay namin sa'yo, namin sa... Ang gaslighting ni Remedios ay tila isang lason na dahan-dahang nanunuot sa isipan ni Naomi. Gustong sumigaw ng kanyang puso, gustong sabihin na ang lupang kinatatayuan ng matanda ay pag-aari niya. Ngunit pinili niyang itikom ang kanyang mga labi. Ang bawat mapanirang salita ay tinatanggap niya ng buong tatag. Iniipon ang bawat sakit bilang panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Sa kanyang gunita, naririnig niya ang turo ng kanyang ama. Ang pinakamalakas na bagyo ay ang bagyong walang tunog. Nabalik lamang ang diwa ni Naomi nang utusan siya ni Remedios na linisin ang kwarto ni Marco at kunin ang mga isusuot nito para sa opisina. Sa loob ng silid, ang amoy ng pabango ng kanyang asawa ay tila isang mapait na paalala ng kanilang mga pangako. Habang maingat niyang inaayos ang coat ni Marco, may isang pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa nito. Dahan-dahang pinulot ni Naomi ang papel. Akala niya ay isang business card lamang ito. Ngunit habang binabasa niya ang mga nakasulat, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang tindahan ng alahas. Isang mamahaling kwintas na may pendant na diamante na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang petsa ng pagbili ay kahapon, sa mismong araw ng kanilang kasal. At ang mas masakit, may kalakip itong maliit na note na sulat kamay ni Marco. Para sa tunay na reyna ng puso ko, hintayin mo ako, Sofia. Ang lahat ng ito ay para sa atin. Nabitawan ni Naomi ang coat. Ang resibo ay dahan-dahang lumutang pababa. Tila isang tuyong dahon na nagbabadya ng kamatayan ng kanyang huling pag-asa sa kanyang asawa. Ang perang ginamit sa pagbili ng alahas na yon ay ang eksaktong halaga na dapat ay pambayad ng pamilya De Vega sa amortization ng lupang Hacienda de Oro. Isang utang na sila mismo ang nagsasabing hindi nila mabayaran, kaya kailangan nilang magtipid. Habang nakatayo sa gitna ng kwarto, naramdaman ni Naomi ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Tila may 1,000 muuikim na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagtatraidor ay hindi lamang pala sa Table 12 na ganap. Ito ay isang planadong pag-ubos sa kanyang pagkatao. Napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing Naomi na nangarap ng simpleng buhay. Ang nakikita niya ay isang babaeng may malalim na sugat, ngunit may mga matang nagsisimula ng magliyab. Ang tanong na kanina ay bulong lamang sa kanyang isipan ay naging isang malakas na sigaw sa kanyang kalooban.
Hanggang kailan ko hahayaan na gamitin nila ang sarili kong yaman para lamang saktan ako at sambahin ang iba? Naomi, lagyan mo pa ng kape si Sofia. Make sure it's hot, just the way she likes it. At huwag mong kalimutang dalhan siya ng bagong luto na sinangag. Mas gusto niya ang luto rito kaysa sa mga restaurant sa Maynila. Ang utos ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hampas ng tubig sa mukha ni Naomi sa gitna ng hapag-almusal. Hawak ni Naomi ang mabigat na porselanang takore. Ang kanyang mga daliri ay namumula at nanginginig pa mula sa paglilinis ng sahig kanina. Ang usok mula sa mainit na kape ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Sofia. Isang amoy na tila sumasakal sa bawat hininga ni Naomi. Si Sofia ay nakaupo sa pwestong dapat ay kay Naomi. Suot ang isang silk na robe na tila mas mahal pa sa buong wedding gown ni Naomi. Nakasandal siya ng buong komportable habang ang kanyang mga mata ay nanunukso. Pinagmamasdan ng bawat kilos ng asawa ni Marco na parang isang utusan. Si Marco, sa kabilang dako, ay abala sa kanyang tablet. Tila walang naririnig, tila walang nakikita, habang ang kanyang asawa ay ginagawang katulong sa harap ng kanyang dating kasintahan. Dahan-dahang lumapit si Naomi. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagbuhat ng isang toneladang bigat. Habang isinasalin niya ang kape sa tasa ni Sofia, nakita niya ang kwintas sa leeg nito, ang diamanteng pendant na nasa resibong nakita niya sa kwarto ni Marco. Ang bawat kislap nito sa ilalim ng ilaw ng dining room ay tila isang tawa ng pangungutya sa kanyang mukha. "Thank you, Naomi," ani Sofia sa isang malambing ngunit nakakalason na tono. "You're so good at this. No wonder Remedios likes having you around. Para kang isang invisible na anghel na laging handang magsilbi." Hinawakan ni Naomi ng mas mahigpit ang hawakan ng takore. Ramdam niya ang init ng porselana na tila gustong pumasok sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang apoy na nagniningas sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng tuyong lupa. At ang bawat salitang nais niyang isigaw ay nananatiling nakakulong sa likod ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag ibuhos ang kumukulong kape sa mapuputing balikat ni Sofia. "Naomi, bakit nakatayo ka lang dyan? Ang mga prutas, hiwain mo na." Ayaw ni Sofia ng malalaking hiwa. Muling pagpuna ni Remedios, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Nabalik lamang ang diwa ni Naomi nang marinig ang tunog ng isang cellphone na umiyak sa ibabaw ng lamesa. Iyon ay ang phone ni Marco. Kinuha ito ng lalaki at agad na lumabas ang bakas ng kaba sa kanyang mukha nang makita ang pangalan ng tumatawag. "Hello? Yes, this is Marco de Vega. Ano? But we requested for an extension." Ang boses ni Marco ay tumaas, sapat na upang mapatigil pati si Remedios sa kanyang pagkain. "Please, we just need a few more weeks. Hindi pwedeng i-freeze ang mga accounts namin ngayon." Ang katahimikan sa hapag-almusal ay biglang naging mabigat. Ang bawat paghinga ni Marco ay tila isang paghingalo. Ibinaba niya ang telepono at napasandal sa upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang nakatakip sa lamesa. "Anong nangyari, Marco?" tanong ni Remedios. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang ibinababa ang kanyang tasa. "The bank. They're rejecting our loan application for the hacienda development," bulong ni Marco. At ang masaklap, may isang anonymous entity na bumili ng mga outstanding debts natin. They are calling for immediate payment. Kung hindi natin mababayaran sa loob ng 7 araw, sisimulan na ang foreclosure ng lupang tinitirikan ng bahay na ito. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa gitna ng takot ni Remedios at Marco, at sa pagkalito ni Sofia, na natiling nakatayo si Naomi sa gilid, hawak pa rin ang takore. Isang lihim na pakiramdam ng tagumpay ang dahan-dahang gumapang sa kanyang puso. Alam niya kung sino ang anonymous entity na yon, habang pinagmamasdan niya ang pamilyang humahamak sa kanya na ngayon
ay tila mga basang sisiw sa takot. Isang mapait na tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Kung alam ba ninyo na ang babaeng pinagtitimpla nyo ng kape ang siyang may hawak ng susi ng inyong kaligtasan, luluhod kaya kayo sa harap ko? O mas pipiliin nyo pa ring mamatay sa inyong sariling kapalaluan? Papa, bakit mo ito itinago sa akin? Bakit hinayaan mong pasanin ang lahat ng sakit ng mag-isa? Ang boses ni Naomi ay isang mahinang pagsusumamo na halos hindi marinig sa loob ng madilim at maalikabok na silid sa itaas ng bodega. Habang ang buong mansyon sa ibaba ay nanginginig sa takot dahil sa balita ng foreclosure, si Naomi ay nakaluhod sa harap ng isang lumang baul na gawa sa nara. Ang bawat amoy ng naphthalene at lumang kahoy ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Isang yakap na matagal na niyang hinahanap-hanap mula nang mawala ang kanyang ama. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na kwaderno na may kupas na pabalat. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon, ngunit ang sulat kamay ng kanyang ama ay nananatiling matatag at malinaw. Ang bawat kurba ng letra ay tila naririnig niyang binibigkas ng pamilyar na boses ng kanyang tatay. Isang boses na laging nagbibigay ng lakas sa kanya noong siya ay bata pa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga salita. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang bawat sakripisyong ginawa nito upang mapanatili ang Hacienda de Oro sa kanilang pangalan. Para sa aking mahal na Naomi, simula ng huling pahina ng diary. Huwag kang hihingi ng paumanhin kung sakaling maging mabigat ang pamanang ito sa iyo. Ang lupang ito ay hindi lamang lupa. Ito ang ating dangal. Ninakaw nila ang aking pangalan. Sinira ang aking reputasyon upang makuha ang tiwala ng mga tao. Ngunit hindi nila kailanman makukuha ang katotohanang nakabaon sa ilalim ng hacienda. Tila tumigil ang paghinga ni Naomi nang mabasa ang sumunod na talata. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa sa anumang panglalait na natanggap niya mula kay Doña Remedios. Ayon sa sulat ng kanyang ama, ang pamilya de Vega ay hindi lamang mga nangungupahan. Ang ama ni Marco at si Remedios ang siyang nagpakalat ng mga maling balita na ang tatay ni Naomi ay isang magnanakaw at manloloko sa negosyo upang pilitin itong ibenta ang lupa sa napakababang halaga. Noong tumanggi ang kanyang ama, ginamit nila ang kanilang koneksyon upang mabilanggo ito ng panandalian sa ilalim ng mga gawa-gawang kaso. Napahilig si Naomi sa gilid ng baul. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na kahoy. Ang katahimikan ng bodega ay nabasag lamang ng mahina at pigil na hikbi na kumawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat alaala ng kanyang ama na laging pagod, laging may dalang bigat sa balikat, at laging nananahimik sa isang sulok ay biglang nagkaroon ng malinaw na dahilan. Hindi lamang ito pagod sa trabaho. Ito ay pagod sa pakikipaglaban sa mga taong tinanggap niya sa kanyang lupain, ngunit tinraidor siya sa huli. Ang mitya ng galit sa loob ni Naomi na kanina ay munting apoy lamang ay biglang naging isang malaking sunog. Ang bawat insulto ni Remedios, ang bawat panloloko ni Marco, at ang bawat pangaapi ni Sofia ay tila mga anino lamang ng isang mas malalim at mas madilim na kasalanan. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa isang kasinungalingan at ang bawat marangyang bagay na tinatamasa nila ay itinayo sa ibabaw ng nasirang buhay ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay tuyo na nambam. Ngunit may taglay na kakaibang kislap. Isang kislap ng katarungan na matagal nang naantala. Isinara niya ang diary at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Habang bumababa siya mula sa bodega, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng kasaysayan. Nabalik lamang siya sa kasalukuyan nang marinig niya ang malakas na sigawan mula sa sala ng mansyon. Si Remedios ay muling nagsasermon, isinisisi kay Marco ang lahat, habang si Marco ay pilit na idinadamay ang pangalan ni Naomi sa kanilang kamalasan.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakaramdam ng takot si Naomi. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita ang isang nakatagong sobre sa loob ng diary na hindi niya agad napansin kanina. Isa itong liham mula sa isang testigo na noon pa ay nais nang magsalita, ngunit tinakot ng mga De Vega. Isang dokumento na hindi lamang magpapabagsak sa kanilang negosyo, kundi magpapadala sa kanila sa likod ng mga rehas dahil sa mga krimen ng nakaraan. Habang nakatitig sa likod ni Remedios na kasalukuyang nakatalikod sa kanya, isang mapait na tanong ang sumagi sa isipan ni Naomi. Kung alam niyo ba na ang bawat patak ng luha ng aking ama ay may katapat na kabayaran, magagawa niyo pa rin bang itaas ang inyong mga noo nang may ganyang kapalaluan? O handa na ba kayong harapin ang multo ng inyong sariling kasamaan? Ang sikat ng araw ay tila nagniningas na uling na nakadapo sa malawak na lupain ng Hacienda de Oro. Sa malayong dulo ng farm, kung saan matatatagpuan ang pangunahing daluyan ng tubig patungo sa mga taniman ng pamilya De Vega, nakatayo si Naomi. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang kalawangin at mabigat na gulong ng bakal, ang gate valve na nagkokontrol sa daloy ng buhay ng buong sakahan. Dahan-dahan niyang inikot ang bakal. Ang tunog ng nagkiskisang metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Isang tuyot at mabigat na ingay na tila isang huling hininga. Naramdaman ni Naomi ang panginginig ng tubo sa ilalim ng kanyang mga paa habang ang malakas na daloy ng tubig ay unti-unting humihina hanggang sa ang dating maugong na agos ay naging isang mahina at malungkot na patak na lamang. Sa bawat ikot ng kanyang mga braso, tila pinuputol din niya ang mga ugat na nagdudugtong sa karangyaan ng mga De Vega at sa lupang matagal na nilang inangkin ng walang katarungan. Tapos na ang panahon ng inyong libreng pagpapakasasa. Bulong ni Naomi sa hangin. Ang kanyang boses ay walang galit, kundi isang malamig na katiyakan. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig ang papalapit na tunog ng isang sasakyan. Mabilis siyang nagtago sa likod ng makakapal na puno ng kawayan. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya si Marco na bumaba mula sa kanyang SUV, pawisan at bakas ang taranta sa mukha. Kasunod nito ang head farmer na tila hindi alam ang gagawin. Bakit huminto ang tubig? Alam niyo namang kailangan ng mga bagong punla ang irigasyon na ngayon dahil sa tindi ng init. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumapaos sa gitna ng malawak na bukirin. Hindi ko po alam, Sir Marco. Bigla na lang pong nawala ang presyon. Tila may nagharang sa main line mula sa kabilang property. Sagot ng magsasaka, habang kinakamot ang ulo sa pagkalito. Property ng Hacienda de Oro na nakapangalan kay Naomi ang kinaroroonan ng valve na yon. Isang legal na karapatan na hindi pa rin alam ni Marco hanggang sa sandaling ito. Pinanood ni Naomi ang kanyang asawa na sumisipa sa alikabok sa galit. Ang lalaking kaninang umaga lamang ay pinaglingkuran niya ng kape. Ngayon ay tila isang batang nawawalan ng laruan. Pagbalik ni Naomi sa mansyon, sinalubong siya ng isang matinding tensyon. Si Doña Remedios ay pabalik-balik sa sala. Hawak ang kanyang abaniko na tila bawat paypay ay isang pagtatangka na itaboy ang kamalasang dumadagsa sa kanila. Ang amoy ng mamahaling kandila sa loob ng bahay ay tila naging mapait sa pangamoy ni Naomi. Naomi, nasaan ka ba nanggaling? Ang init-init ng panahon, wala ka rito para maghanda ng malamig na inumin. Singal ni Remedios nang makita siya. At ikaw, Marco? Anong sabi sa farm? Bakit ang mga tauhan ay nagkakagulo? Inay, may nag-cut off ng tubig sa main line. Sinasadya ito. May gustong sumira sa harvest natin ngayong buwan. Sagot ni Marco habang hinahubad ang kanyang kurbata sa inis. Sino? Sino ang may lakas ng loob na kalabanin ang mga De Vega sa sarili nating lupa? Ang boses ni Remedios ay umabot sa mataas na nota ng pagkapuot. Nanatiling tahimik si Naomi sa isang sulok. Dahan-dahang inilapag ang tray ng tubig na may yelo sa harap ng kanyang biyanan.
Habang pinagmamasdan niya ang panginginig ng mga kamay ni Remedios sa galit, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang ama, na noon ay nagmakaawa rin sa harap ng matandang ito nang putulan sila ng kuryente at tubig sa kanilang maliit na kubo dahil sa gawa-gawang utang. Napansin ni Naomi ang isang maliit na ligaw na bulaklak na sumabit sa kanyang laylayan mula sa bukid. Kinuha niya ito at marahang hinaplos ang mga talulot nito. Ang pagkilala na sa kabila ng lahat ng gulo, ang lupa ay nananatiling matapat sa kanya, gaya ng pagtitiwala ng kanyang ama. Siguro po ay oras na para harapin niyo ang katotohanan na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pananakot. Mahinang wika ni Naomi, sapat lamang upang marinig ng dalawa. Sabay na napatingin sa kanya sina Marco at Remedios. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at biglang pagdududa. Anong ibig mong sabihin, Naomi? Huwag kang magsalita ng mga bagay na hindi mo naiintindihan, banta ni Marco. Bagamat may bahid ng kaba sa kanyang boses. Ngunit bago pa makasagot si Naomi, ang katahimikan ng sala ay binuwag ng isang malakas at sunod-sunod na katok sa pintuan. Ang tunog ng kahoy na hinahampas ay tila isang babala ng paparating na hatol. Pagbukas ng pinto, tumambad ang isang lalaking nakauniporme. May hawak na opisyal na dokumento. Magandang hapon po. Sino po rito si Doña Remedios de Vega? Meron po kaming dalang notice of violation at cease and desist order para sa paggamit ng mga pasilidad sa lupain ng Hacienda de Oro. Nanigas si Remedios sa kanyang kinatatayuan. Ang abaniko sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig ng walang tunog. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Naomi, na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ay hindi na nagtatago ng anino ng takot. Sino ang nag-utos nito? Sigaw ni Remedios. Ang kanyang mukha ay namumula na sa halong takot at pagkapahiya. Ang opisyal ay tumingin sa kanyang hawak na papel bago muling nag-angat ng tingin sa lahat ng tao sa loob ng sala. Ang utos po ay nanggaling sa legal na may-ari ng titulo ng lupa sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Castro. At ayon sa utos, ang sino mang haharang sa prosesong ito ay maaring arestuhin. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Sa gitna ng naglalagablab na galit ni Remedios at ng kawalang pag-asa ni Marco, isang katanungan ang tila nakasabit sa hangin, naghihintay na mahulog at pumatay sa kanilang huling pag-asa. Sino ang naglakas loob na harangan ng tubig at buhay ng mga De Vega? At gaano pa katagal bago nila malaman na ang kaaway na kanilang kinatatakutan ay ang mismong babaeng itinuturing nilang basura sa kanilang pamamahay. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang pawiin ang matinding kaba at pag-aalinlangan na bumabalot sa silid-tulugan ni Naomi at Marco. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang mga ilaw sa labas ng mansyon ay tila mga nagbabantang mata na sumusuri sa bawat sulok ng kanilang buhay. Pagkatapos ng pagdating ng mga opisyal kanina, ang bahay ng mga De Vega ay naging isang kahon ng tahimik na takot at pagkalito. Nakaupo si Naomi sa harap ng salamin, dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Ang kanyang pag-iisip ay pabalik-balik sa mukha ni Remedios nang matanggap nito ang order, ngunit ang kanyang atensyon ay nahagip nang maramdaman niya ang malambot na dampi ng kamay ni Marco sa kanyang mga balikat. Isang mainit ngunit hindi pamilyar na yakap mula sa likuran. Naomi, alam kong naging mahirap ang mga nakaraang araw para sa'yo. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay tila hinaluan ng pulot. Matamis. Ngunit may nakatagong pait sa dulo. Patawarin mo ako kung hindi kita masyadong napagtuunan ng pansin. Dala lang ito ng stress sa negosyo. Napatigil si Naomi sa pagsusuklay. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang asawa sa pamamagitan ng salamin. Ang mga mata ni Marco ay nagpapakita ng isang pekeng lambing, isang maskara na sanay na nitong isuot. Ang bawat haplos nito sa kanyang balikat ay tila may kasamang maliliit na tinik ng kasinungalingan.
Sa loob ng maikling panahon na nila bilang mag-asawa, kailanman ay hindi nagkusang lumapit si Marco ng walang kailangan. Ano ang kailangan mo, Marco? Direktang tanong ni Naomi. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng emosyon, tulad ng isang lawa na naghihintay ng pagpatak ng bato. Bumuntong hininga si Marco at umupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang folder ng mga papeles. Kailangan nating mag-apply para sa isang emergency loan para mapanatiling bukas ang farm at ang factory. Ngunit dahil nasa ilalim ng pangalan ko ang mga properties at may problema tayo sa bangko, kailangan ko ang pirma mo bilang co-maker. Ang pamilya mo, bagamat wala na ang iyong ama, ay may malinis na credit record. Ito lang ang paraan para mailigtas natin ang bahay na ito. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Naomi. Ang bahay na ito, ang bahay na nagtapon sa kanya sa pinakamadilim na sulok ng buhay niya. Ngayon ay kailangan nila siya upang iligtas ang parehong palasyo na nagtatago sa kanilang mga kasalanan. Huwag kang mag-alala, formalidad lang ito. Patuloy ni Marco na hinahaplos na ngayon ang kamay ni Naomi. Pangako, kapag maayos na ang lahat, babawi ako sa iyo. Baka makapag-honeymoon na rin tayo. Hinawakan ni Naomi ang pluma. Ang malamig na bakal ng ballpen ay tila bumibigat sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa papel. Kung pipirmahan niya ito, bibigyan niya ng hininga ang pamilya de Vega. Ngunit kung hindi, maaari siyang mabisto ng maaga sa kanyang plano. Ang engine ng pag-aalinlangan at tensyon ay umiikot sa kanyang utak. Habang inilalapit niya ang dulo ng pluma sa papel, napansin niya ang cellphone ni Marco na naiwan sa tabi ng unan na biglang umilaw. Kasabay ng pamilyar na tunog ng mensahe. Ang screen nito ay nagpakita ng isang notification mula sa isang messaging app. At dahil hindi nakalak ang screen, malinaw na nabasa ni Naomi ang preview ng mensahe mula sa pangalang, "Don't worry, babe. Once we get the money from that stupid loan and save the farm, we'll kick her out for good. Just make sure she signs it tonight. Miss you." Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Naomi sa loob ng isang saglit. Ang mga salitang iyon ay tila mga asidong pumaso sa kanyang kaluluwa. Tuluyang bumubura sa natitirang anino ng pag-asa na baka sakaling may katiting na pagmamahal si Marco sa kanya. Ang lambing na ipinapakita nito ngayon ay hindi lamang isang kasinungalingan. Ito ay isang lason na idinisenyo upang patayin siya. Ang kanyang pluma ay huminto. Isang tuldok ng tinta ang unti-unting lumalaki sa ibabaw ng papel. Tila isang patak ng itim na dugo ng kanyang tiwala. "Bakit, Naomi? May problema ba?" tanong ni Marco nang mapansin ang kanyang paghinto. Dahan-dahang ibinaba ni Naomi ang pluma at tinitigan si Marco sa mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang sunod-sunurang asawa, kundi ng isang hukom na nagbasa ng hatol. "May sumagi lang sa isip ko, Marco." Mahinang sagot ni Naomi, ngunit ang tono ng kanyang boses ay nakakapangilabot na tahimik. "Paano kung ang taong hinihingan mo ng tulong upang mailigtas ang bahay na ito ay ang mismong taong nakatakdang sumira nito?" Kumunot ang noo ni Marco. Ang kanyang pekeng ngiti ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ng isang pagkalito at kaunting takot sa lalim ng tingin ng kanyang asawa. Bago pa siya makasagot, ibinagsak ni Naomi ang folder sa lamesa at tumayo. Iniwan niya si Marco na mag-isang nagdududa sa kadiliman ng kanilang silid. Habang naglalakad siya palabas, ang tanong ay nanatiling umuugong sa isipan ni Marco. Ano ang alam ni Naomi at bakit tila ang babaeng pinakasalan niya para maging utusan ay nag-iba na ng anyo? Kahit na malapit ng gumuho ang pundasyon ng kanilang yaman, mas pinili ni Doña Remedios na takpan ang mga lamat ng ginto at pilak. Ang buong mansyon ay nagliliwanag, tila isang bituin na pilit nagpapakinang bago tuluyang mamatay. Ipinag-utos ng matanda ang isang marangyang piging. Inimbitahan ang mga pinakakilalang politiko, negosyante at mga matataas na tao sa lipunan. Layunin niyang ipamukha sa lahat na ang pamilya de Vega
ay hindi natitinag ng anumang usap-usapan tungkol sa bangkarote o sa pagkaputol ng kanilang irigasyon. Ito ay isang palabas ng huwad na kapangyarihan. Habang ang mga panauhin ay nagsisimulang dumagsa sa malawak na hardin, abala si Naomi sa pag-aayos ng kanyang sarili sa loob ng kanyang maliit na silid. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, handa na sanang bumaba upang gampanan ng kanyang papel bilang asawa ni Marco, kahit sa pangalan lamang. Ngunit ang pinto ay biglang bumukas at iniluwan nito si Remedios. May dalang isang itim at puting kasuotan. Inihagis ng matanda ang damit sa ibabaw ng kama. Ang magaspang na tela nito ay sumayad sa malambot na kobre kama, isang malinaw na simbolo ng mababang uri. Isa itong uniforme ng katulong. Huwag mo nang isiping sumama sa mga bisita, Naomi. Kulang tayo sa tao ngayon dahil umalis ang dalawa nating serbidora. Utos ni Remedios, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa paghamak. Kaysa naman tumunganga ka rito at mag-inarte, pakinabangan mo naman ang libreng pagtira mo sa bahay ko. Wear that and serve the guests, lalo na sa table ni na Sofia at ng mga investors natin. You owe us this much, Naomi. Para na rin itong bayad mo sa pambabastos mo kay Marco kagabi nang hindi mo pirmahan ang papeles. Ang gaslighting ni Remedios ay tila isang lason na ginawang pabango. Pinalalabas niyang ang pagpapababa sa pagkatao ni Naomi ay isang utang na loob na dapat bayaran. Tinitigan ni Naomi ang uniforme. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila mga punyal na pilit ibinabaon sa kanyang dangal. Kung ibang babae lamang siya, baka naglupasay na siya sa sahig at umiyak sa matinding kahihiyan. Ngunit ang Naomi na nakatayo ngayon ay hindi na ang babaeng umiyak. Sa table number 12, dahan-dahang kinuha ni Naomi ang uniforme. Isang malamig at kalmadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nga ang ngiti na nagpatayo sa mga balahibo sa batok ni Remedios. Masusunod po, mahinang sagot ni Naomi. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagtutol, walang himig ng pagmamakaawa. Tila ba isa itong pagtanggap sa isang misyon. Nang makalabas si Remedios, hinubad ni Naomi ang kanyang bestida at isinuot ang uniforme. Ang magaspang na tela ay kumapit sa kanyang balat. Ngunit sa halip na makaramdam ng pagliliit, nakaramdam siya ng isang kakaibang kalayaan. Ang uniformeng ito ang magiging perpektong kasuotan para sa huling pagtatanghal ng mga De Vega. Binuhat niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Attorney Castro. Handa na ang entablado. Pwede na nating simulan ang palabas. Pagbaba ni Naomi sa Grand Hall, sinalubong siya ng alingawngaw ng mga nagtatawa ng bisita at ang musika mula sa isang live orchestra. Ang mahinang pag-uuntugan ng mga kristal na baso ay lumilikha ng musika ng karangyaan. Isang nakakabinging kontradiksyon sa bulok na katotohanan ng pamilyang nag-imbita sa kanila. Binuhat niya ang isang malaking silver tray na puno ng mga baso ng champagne. Ang bigat ng tray ay bumakat sa kanyang mga palad, ngunit mas pinili niyang maglakad ng tuwid. Ang kanyang noo ay mataas. Pag-apak niya sa gitna ng bulwagan, unti-unting namatay ang mga tawanan ng ilang bisita na nakakakilala sa kanya. Ang mga matang kanina ay puno ng paghanga sa pamilya De Vega, ay napalitan ng pagtataka at bulungan. Bakit ang asawa ni Marco ay nagsisilbi bilang isang hamak na utusan? Sa kalagitnaan ng bulwagan, nakita niya si Marco na nakapulupot ang braso sa baywang ni Sofia, masayang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga matatandang negosyante. Nang makita ni Marco si Naomi, napapalapit suot ang uniforme ng katulong, namutla ang lalaki. Pilit nitong inilayo ang tingin, tila isang duwag na nagtatago sa anino ng kanyang sariling konsensya. Ngunit si Sofia ay may ibang plano. Humarang ito sa daraanan ni Naomi, kinuha ang isang baso ng champagne at may mapanuyang ngiti na bumulong, "Salamat, Yaya. Bagay na bagay sa'yo ang posisyon mo ngayon. At least, alam mo na kung saan ka talaga nararapat."
Nanatiling nakatayo si Naomi sa harap ng babaeng umagaw sa kanyang asawa at sa pamilyang umagaw sa karangalan ng kanyang ama. Hinawakan niya ng mahigpit ang tray. Ang malamig na pilak ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na kapangyarihan. Sa gitna ng musika, tawanan at panlalait, isang katanungan ang naghihintay ng kasagutan. Gaano kaya kalakas ang magiging sigaw ni Remedios at Marco kapag ang katulong na inaalipin nila ngayong gabi ay siyang magtatanggal ng bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo? Hindi yumuko si Naomi. Sa halip na lumuha o magmakaawa, isang payapa at banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting ito ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatigil sa kayabangan ni Sofia. Walang salitang binitiwan si Naomi. Nanatili siyang nakatayo roon, hawak ang pilak na tray, tila isang reyna na nakasuot ng balat kayo. Ang katahimikan niya ay nagbigay ng kakaibang kaba kay Marco, na palihim na napalunok habang iniiwas ang kanyang paningin. Sa gitna ng bulwagan, umakyat si Doña Remedios sa isang maliit na entablado. Hawak nito ang isang baso ng champagne, ang mukha ay nagniningning sa huwad na tagumpay. Inangat niya ang kanyang kamay upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang musika mula sa orkestra ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang mamatay, nagbibigay daan sa talumpati ng ginang. Ladies and gentlemen, salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong gabi. Panimula ni Remedios, ang boses ay pilit na pinalalakas upang mag-echo sa buong silid. Ang piging na ito ay isang pagdiriwang ng patuloy na tagumpay ng pamilya De Vega. Sa kabila ng mga walang kwentang tsismis, nais kong patunayan sa inyo na ang Hacienda de Oro ay mananatiling matatag sa ilalim ng aming pangalan bilang simbolo ng aming yaman at kapangyarihan. Ang mga bisita ay nagtaas ng kani-kanilang mga baso. Handa na sanang mag-alay ng papuri nang biglang maagaw ang atensyon ng lahat sa bukana ng bulwagan. Sabay na bumukas ng maluwang ang malalaking pintuang gawa sa matigas na kahoy. Ang puwersa ng pagbukas ay nagtulak ng malamig na hangin sa loob na nagpasayaw sa apoy ng mga nakasinding kandila sa mga chandelier. Sa gitna ng pintuan, nakatayo si Attorney Castro. Ang matandang abogado ay nakasuot ng isang pormal na barong. Ang mukha ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang tatlong lalaking nakauniporme. Mga court sheriffs, bit-bit ang makakapal na folder. Ang pag-apak nila sa pulang karpet ay tila nagdala ng isang mabigat na ulap ng tensyon sa buong paligid. Kumunot ang noo ni Remedios. Ang kanyang nangiti ay mabilis na napalitan ng pagkairita. Attorney Castro, wala kayong imbitasyon sa pagdiriwang na ito. At bakit kayo may kasamang mga alagad ng batas? Hindi ito ang tamang lugar para mamalimos ng donasyon para sa inyong mga mahihirap na kliyente. Hindi natinag si Attorney Castro sa pangiinsulto. Naglakad siya patungo sa gitna ng bulwagan, pinaghihiwalay ang dagat ng mga naguguluhang bisita. Huminto siya ilang hakbang mula sa entablado kung saan nakatayo ang matanda. Hindi ako naparito para makipag-party, Doña Remedios, at lalong hindi para mamalimos. Malinaw at buong tapang na pahayag ng abogado. Naparito ako upang opisyal na ihain ang notice of foreclosure at eviction order para sa pamilya De Vega. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ng ginang. Nag-umpisang magbulungan ang mga matataas na panauhin. Ang mga mukhang kanina ay puno ng paghanga, ay biglang napalitan ng pag-aalinlangan. Si Marco, na kanina ay nakakapit kay Sofia, ay mabilis na lumapit, pawisan at bakas, ang matinding taranta. Ati, pwede ba nating pag-usapan ito sa opisina? Nakakahiya sa mga bisita natin. At saka, nag-apply na kami ng extension sa bangko. Giit ni Marco, pilit na ibinababa ang kanyang boses upang hindi marinig ng marami. Wala nang silbi ang extension ninyo, Marco. Sagot ng abogado habang inilalabas ang isang dokumentong may selyo ng korte. Ang inyong pamilya ay bigong magbayad
sa matagal na ninyong pagkakautang. At higit sa lahat ng pagkakautang ng inyong kumpanya ay binili na ng buo ng aking kliyente. Ang kliyente ko na rin ang legal na nagmamay-ari ng buong titulo ng Hacienda de Oro. Namutla si Remedios. Ang baso sa kanyang kamay ay nanginginig ng husto hanggang sa tuluyan itong mahulog mula sa kanyang panginginig, bagamat ang atensyon niya ay nakapako lamang sa abogado. Ang kayabangan na kanina ay bumabalot sa kanya ay mabilis na nabalatan na iwan ang isang hubad na takot. Ito ay isang kahibangan. Nanggigigil na sigaw ni Remedios, tila nawawalan na ng kontrol sa sarili. Sino ang kliyente mong iyan? Sino ang walang hiyang estranghero na naglakas loob na sirain ang pangalan ng mga De Vega at agawin ang lupang ito? Ilabas mo siya rito nang makita ko ang mukha ng magnanakaw na yan. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, dahan-dahang inilapag ni Naomi ang silver tray sa isang bakanting lamesa. Pinunasan niya ang kanyang mga palad ng may buong grasya at dahan-dahang naglakad patungo sa gitna, sa mismong ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Ang kanyang uniforme ng katulong ay tila naging isang baluti ng karangalan. Tumingin si Attorney Castro kay Remedios at dahan-dahang itinuro ang direksyon kung saan nakatayo ang dalaga. Hindi siya isang estranghero, Doña Remedios, at tiyak na hindi siya magnanakaw dahil binabawi lamang niya ang ninakaw ninyo sa kanyang ama. Wika ng abogado, ang boses ay nag-uumapaw sa katarungan. Ang inyong landlord, ang may hawak ng inyong mga utang, at ang tunay na may-ari ng Hacienda de Oro ay walang iba kundi ang babaeng ginawa ninyong alila ngayong gabi. Ang asawa ng inyong anak, si Naomi. Ang mga mata ni Remedios ay lumaki ng halos lumuwa sa pagkagulat. Napatakip ng bibig si Sofia habang si Marco ay tila naging isang rebulto ng yelo, hindi makahinga, hindi makagalaw. Sa harap nilang lahat, nakatayo si Naomi. Ang tinapon nila sa table number 12, ang pinaglinis nila ng sahig, ang itinuring nilang basura. Ngayon ay nakatingin sa kanila ng may awa. Hawak ang kapangyarihang burahin sila sa mapa ng lipunan sa isang iglap. Paano nila lalabanan ang isang bagyo na matagal na nilang pinatira sa loob ng kanilang sariling tahanan? Ang bulwagan na kanina ay nag-uumapaw sa musika at yabang ay mabilis na nilamon ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga mayayamang panauhin, tila mga daga na nakaramdam ng tuluyang paglubog ng barko, ay nagmamadaling lumisan ng walang pasabi. Ang mga yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig na marmol ay lumikha ng isang malungkot na ritmo, tila naguhukay ng libingan para sa huwad na karangyaan ng pamilya De Vega. Ang mga kandila sa chandelier ay patuloy na nauupos, nag-iiwan ng mahahabang anino na tila mga multo ng nakaraan na sumisingil ng pautang. Nakatayo pa rin si Naomi sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang uniforme ng katulong na ngayon ay naging sagisag ng kanyang kalayaan. Sa kanyang harapan, si Doña Remedios ay nakaupo sa malamig na sahig. Ang mamahaling bestida nito ay gusot at ang buhok ay gulo-gulo. Ang matanda ay nakatitig sa kawalan. Tila hindi maiproseso ng kanyang isipan na ang babaeng inaapakan niya araw-araw ang siyang may hawak ng talim na pumutol sa kanyang leeg. Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang pamamahay na ito. Kalmado at buong linaw na pahayag ni Naomi. Ang kanyang boses ay hindi kakikitaan ng galit o pagnanasang manakit. Ito ay pawang boses ng batas at katarungan. Unti-unting inangat ni Remedios ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit na pinipilit takpan ang matinding takot. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming pakainin at bigyan ng bubong, ito ang igaganti mo? Isa kang ahas, Naomi. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Hindi ako ahas, Doña Remedios. Ako ang may-ari ng hardin na pilit ninyong inangkin. Hindi ninyo ako pinakain. Ginamit ninyo ang pawis ng aking ama upang magpakasasa.
Ang 30 araw na palugit ay isang awa na kailanman ay hindi ninyo ibinigay sa aking pamilya nang kami ay inyong itaboy. Bago pa man makasagot ang matanda, isang patak ng matigas na metal ang tumama sa sahig mula sa may hagdanan. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila pumunit sa natitirang tensyon sa paligid. Sabay-sabay silang napalingon at nakita si Sofia na nakatayo, bitbit ang isang malaking mamahaling maleta. Sa paanan nito ay ang diamanteng kwintas na binili ni Marco para sa kanya. Ngayon ay nakakalat sa sahig, tila isang murang laruan. Saan ka pupunta, Sofia? Bakit may dala kang maleta? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa labis na kaba. Patakbo siyang lumapit sa kanyang kinakasama. Pilit na inaabot ang mga kamay nito. Mabilis na iniwas ni Sofia ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay naglalaman ng matinding pandidiri. Saan ako pupunta? Aalis na ako rito, Marco. Ano pa ang gagawin ko sa isang lalaking walang-wala? Akala ko ba, ikaw ang tagapagmana ng hasyenda? Yun pala, nakikitira ka lang sa asawa mong ginawa mong katulong. Sofia, please, magagawa natin ito ng paraan. Mahal kita, hindi ba? Akala ko ba sabay nating haharapin ang lahat? Pagsusumamo ng lalaki, ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanghihina. Isang mapaklang halakhak ang pinakawalan ni Sofia. Mahal? I loved your bank account, Marco. Minahal ko ang posisyon mo sa lipunan. Pero ngayon na isa ka na lang patay gutom na papalayasin sa sariling bahay, huwag mo akong isama sa paglubog mo. Ciao. Tinalikuran ni Sofia si Marco nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat paggulong ng kanyang maleta palabas ng pintuan ay sumasabay sa tuluyang pagguho ng mundo ni Marco. Naiwan siyang mag-isa, nakatitig sa pintuang bukas, bago dahan-dahang lumingon kay Naomi. Ang babaeng iniwan niya sa table number 12, ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang babaeng itinapon niya para sa isang ilusyon. Ang pagbagsak ng mga tuhod ni Marco sa sahig ay nagdala ng isang mabigat na kalabog sa bulwagan. Gumapang siya palapit kay Naomi. Ang kanyang mga mata ay namumula at nag-uumapaw sa luha. Pilit niyang inabot ang laylayan ng uniforme ng kanyang asawa, ngunit dahan-dahang humakbang paatras si Naomi upang hindi siya madikit sa lalaki. Naomi, patawarin mo ako. Nabulag ako. Nagkamali ako. Hagulgol ni Marco. Ang kanyang muka ay halos sumayad na sa sapatos ni Naomi. Asawa mo ako, Naomi. Nangako tayo sa harap ng Diyos. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipapakita ko sa iyo magbabago ako. Mamahalin kita kung paano mo gusto. Tinitigan ni Naomi ang lalaking nasa kanyang paanan. Walang galit, walang sakit, kundi isang purong paglaya mula sa pag-ibig na pumigil sa kanya ng matagal na panahon. Marahan niyang inilapit ang kanyang kamay at sandaling hinaplos ang buhok ni Marco, tila isang taong nakikiramay sa isang estrangherong namatayan. Ang mga pangako ay para sa mga taong may paninindigan, Marco. Mahinang bulong ni Naomi, ang kanyang boses ay nagdadala ng lamig ng isang nagyeyelong lawa. Wala na akong asawa. Ang asawa ko ay namatay nang hilahin mo ang upuan ni Sofia sa araw ng ating kasal. Tinapos mo ang ating kwento bago pa man ito magsimula. Tumalikod si Naomi. Iniwan si Marco na patuloy na umiiyak sa malamig na sahig. Ngunit sa paglalakad niya patungo sa pintuan, hindi niya napansin ang mga mata ni Doña Remedios na sumusunod sa bawat hakbang niya. Sa madilim na sulok ng isipan ng matanda, isang delusyon ang nagsisimulang mabuo. Kung hindi niya mapapanatili ang Hacienda de Oro sa kanyang mga kamay, sisiguraduhin niyang walang sino man ang makikinabang dito. Kahit pa ang kapalit nito ay maging abo, ang buong palasyo na pilit nilang ipinagtatanggol. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa malalaking bintana ng aklatan. Nagbibigay ng mainit na liwanag sa malamig at tahimik na silid. Nakatayo si Naomi sa harap ng malaking bintana. Suot ang isang simpleng puting bestida na sumisimbolo sa pag-alis ng kanyang pagpapanggap.
Hawak niya sa kanyang dibdib ang lumang diary ng kanyang ama, kasama ang isang makapal na brown envelope. Sa loob ng envelope na ito, nakapaloob hindi ang kayamanan, kundi ang kaluluwa at karangalan ng isang lalaking namatay nang may dungis ang pangalan. Nabasag ang mapayapang umaga dahil sa matinis na boses ni Doña Remedios na umaalingaw-ngaw mula sa ibaba. Pababa ng hagdan si Naomi at nakita niya ang matanda na nag-uutos sa dalawang natitirang tauhan na hakutin ang mga mamahaling florera at mga painting. Ang mukha ng ginang ay puno ng pagkataranta, ngunit nakabalot pa rin sa manipis na tela ng pagmamataas. Dalian ninyo, ilagay nyo iyan sa sasakyan. Hindi pwedeng maiwan dito ang mga antigong gamit ko para lang makinabang ang babaeng yan. Sigaw ni Remedios habang sa pilitang inilalagay ang mga alahas sa kanyang bag. Sa isang sulok ng sala, nakaupo lamang si Marco sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blangko, tila isang katawan na inabandona na ng sariling kaluluwa. Wala siyang ginagawa upang tulungan ang kanyang ina at wala rin siyang lakas upang harapin ang babaeng winasak niya. Wala kayong dadalhin mula sa bahay na ito, Doña Remedios. Kalmadong wika ni Naomi habang humahakbang sa huling baitang ng hagdan. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpatigil sa lahat ng paggalaw sa sala. Humarap si Remedios, nanlilisik ang mga mata. At sino kang hamak na probinsyana para utusan ako? Akin ang mga gamit na ito. Binili ko ito mula sa sarili kong bulsa. Dahan-dahang umiling si Naomi. Marahan niyang inilapag ang brown envelope sa ibabaw ng glass table. Wala kayong binili mula sa sarili ninyong bulsa. Ang bawat sentimo na ginamit ninyo sa karangyaan ninyo ay nagmula sa panlilin lang, sagot ni Naomi. Ang kanyang boses ay hindi tumataas, ngunit bumabaon ng malalim. Kagabi, kinuha ko ang lupa. Ngunit ngayong umaga, kukunin ko ang mas mahalaga. Kukunin ko ang hustisya para sa ama ko. Kasabay ng kanyang mga salita, bumukas ang pangunahing pintuan ng mansyon. Pumasok si Attorney Castro, ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga sheriff ang kanyang kasama. Nasa kanyang likuran ang 3 opisyal ng pulisya na nakauniforme, ang kanilang mga mukha ay seryoso at may dalang autoridad na hindi mabibili ng pera. Napaatras si Remedios, ang bag ng alahas ay bahagyang dumulas sa kanyang braso. Anong ibig sabihin nito? Bakit may mga pulis sa pamamahay ko? Marco, gumawa ka ng paraan. Ngunit nanatiling nakayuko si Marco. Tuluyan nang nilamon ang sariling kahihiyan. Lumapit si Attorney Castro at binuksan ang envelope sa ibabaw ng lamesa. Inilabas niya ang mga lumang dokumento, mga pekeng titulo, mga binagong kontrata, at ang sinumpaang salaysay ng dating tauhan ng mga De Vega na binayaran upang magsinungaling sa korte 20 taon na ang nakalilipas. Doña Remedios De Vega, panimula ng matandang abogado, ang tinig ay nag-uumapaw sa pait ng nakaraan. Hawak namin ang kumpletong ebidensya ng malawakang pandaraya, pamemeke ng mga pampublikong dokumento, at paninirang puri na humantong sa maling pagkakulong ng ama ni Naomi na si Eduardo. Ginamit ninyo ang inyong koneksyon upang ikulong ang isang inosenteng tao at agawin ang pamamahala ng Hacienda de Oro. Tumulo ang isang patak ng luha mula sa mata ni Naomi. Hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nayakap ang kaluluwa ng kanyang ama at nasabing, "Malaya ka na, Papa." Tinitigan niya ang matandang babae na noon ay pilit siyang pinapaluhod upang maglinis ng sahig. Ngayon, ang mundo na ang nagpapaluhod dito. Mga kasinungalingan, gawa-gawa niyo lang iyan dahil gusto ninyong ubusin ang pamilya ko. Bulyaw ni Remedios, ngunit ang panginginig ng kanyang buong katawan ay nagkakanulo sa kanyang pagtanggi. Humakbang pasulong ang pinuno ng mga pulis. Hawak nito ang isang papel na may selyo mula sa hukuman. Mayroon po kaming warrant of arrest laban sa inyo, Ginang, para sa kasong syndicated estafa
at falsification of public documents. Walang piyansa na inirekomenda ang korte. Bawat salita ng pulis ay tila mga mabibigat na bato na ibinabagsak sa balikat ni Remedios. Nang ilabas ng isa pang pulis ang posas, tuluyang gumuho ang mundo ng Donya. Ang malamig na tunog ng bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso na punong-puno ng ginto at hiyas ay ang pinakamasakit na musika sa kanyang pandinig. Ito ang katapusan ng kanyang hiya at dangal sa lipunan. Inalalaya ng mga pulis ang nagpupumiglas at umiiyak na si Remedios palabas ng pinto. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, lumingon ang matanda kay Naomi. Wala nang luha sa mga mata nito, kundi isang madilim at nakakabaliw na kislap ng puot. Huwag kang magsaya, Naomi. Pabulong na banta ni Remedios. Ang boses ay tila isang ahas na sumasagitsit mula sa kailaliman ng impyerno. Kung sa tingin mo ay hahayaan kong pamunuan mo ang kaharian ko, nagkakamali ka. Kung hindi mapapas sa akin ang hacienda, titiyakin kong magiging abo kayong lahat kasama nito. Dinala na ng mga pulis ang matanda. Ngunit ang malamig na banta nito ay naiwang umaaligid sa hangin. Nag-iiwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Naomi na tila may isang malaking sakuna na paparating na hindi sakop ng batas. Sa gitna ng malawak na lupain ng Hacienda de Oro, malayo sa ingay ng mga sasakyan at sa bigat ng mga pader ng mansyon, matatagpuan ang isang maliit at lumang bahay kubo. Ang mga kawayang dingding nito ay unti-unti nang kinakain ng anay at ang bubong na pawid ay may mga butas na rin dahil sa dumaang maraming bagyo. Ngunit para kay Naomi, ang bawat amoy ng tuyong damo at basang lupa sa paligid ng kubong ito ay mas mabango pa sa lahat ng pabango sa loob ng silid ni Doña Remedios. Dahan-dahan, siyang umakyat sa 3 baitang na hagdan na gawa sa matigas na kahoy ng yakal. Ang bawat pag-apak niya ay sinasalubong ng mahinang pagdaing ng mga lumang tabla. Tila bumabati sa kanyang pagbabalik pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakalayo. Hinaplos ni Naomi ang hamba ng pinto. Nararamdaman ang kagaspangan ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga daliri. Dito siya lumaki. Dito siya unang tinuruan ng kanyang ama na mangarap ng gising habang nakatitig sa mga bituin. Naupo siya sa sahig na kawayan, hinahayaan ng malamig na hangin na pumasok mula sa bukas na bintana. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraang mga linggo, ang kahihiyan sa kasal, ang panloloko ni Marco, at ang puot ni Remedios, ay tila mga aninong dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanyang puso, isang uri ng katahimikan na tila nagsasabing, "Tapos na ang laban, Naomi. Narito ka na sa iyong tahanan." Sa gitna ng katahimikan, napansin ni Naomi ang isang maliit na ukit sa isa sa mga poste ng kubo. Lumapit siya at nakita ang kanyang pangalan, Naomi, na maingat na inukit ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Sa tabi nito ay isang maliit na guhit ng puso. Sa simpleng ukit na yon, tila naramdaman ni Naomi ang mainit na palad ng kanyang ama na humahaplos sa kanyang ulo. Tumulo ang kanyang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang hustisya ay nakuha na niya. Ngunit ang pagbabalik sa kanyang pinagmulan, ang siyang tunay na nagpagaling sa kanyang sugatang kaluluwa. Ipinikit ni Naomi ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang tunog ng mga dahon ng kawayan na nagkikiskisan dahil sa ihip ng hangin, na tila isang banayad na kumpas ng musika na nagpapatulog sa lahat ng kanyang pagod. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga talukap at sa loob ng ilang sandali, hinayaan niyang tangayin siya ng antok. Sa gitna ng payapang hapon, nabalik lamang ang kanyang diwa nang makaramdam siya ng isang kakaibang init na hindi nagmumula sa sikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay biglang nagmulat nang maamoy niya ang matapang at masangsang na usok na nagsisimulang pumasok sa loob ng kubo. Ang hangin na kanina ay malamig, ay biglang naging tuyot at nakakasunog sa lalamunan. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa bintana. Ang kanyang puso
ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa nakita. Sa hindi kalayuan, ang malaking bodega ng hasyenda, kung saan nakaimbak ang lahat ng mga alaala, mga kagamitan ng kanyang ama, at ang mga bagong aning palay, ay nilalamon na ng naglalakablab na apoy. Ang kalangitan na kanina ay kulay kahel, ay nababalot na ngayon ng itim na usok. At ang tunog ng naglalangit-ngit na kahoy na tinutupok ng apoy ay tila isang babala ng kamatayan. Isang desperadong sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan nang maalala niyang sa loob ng bodegang iyon nakatago ang huling kahon ng mga liham ng kanyang ama na hindi pa niya nababasa ng buo. Ang mga banta ni Remedios bago ito arestuhin ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na nagkatotoo. Habang pinagmamasdan niya ang naglalakihang dila ng apoy na tila nagnanais na ubusin ang lahat ng kanyang pinaghirapan, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan sa gitna ng takot. Sino ang naglakas loob na sumunog sa kanyang pangarap? Ngayong akala niya ay tapos na ang lahat at may sapat pa kaya siyang lakas upang iligtas ang huling bahagi ng kanyang nakaraan mula sa nagngangalit na impyerno. Ang bawat hakbang ni Naomi patungo sa naglalagablab na bodega ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang init na nagmumula sa nagngangalit na apoy ay tila isang dambuhalang kamay na pilit siyang itinutulak palayo. Ngunit mas matindi ang puwersa ng kanyang alaala na humihila sa kanya papasok. Ang hangin ay punong-puno ng lumilipad na mga abo at itim na usok na tila mga sumasayaw na anino ng kawalan. Ang bawat piraso ng tuyong kahoy na tinutupok ay naglalabas ng tunog ng pagkapunit at pagguho na tila mga daing ng kanyang ama na humihingi ng saklolo. Ang mga sulat, ang huling alaala ni Papa. Bulong ni Naomi sa gitna ng kanyang hirap sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay mahapdi na sa usok, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa dulo ng bodega kung saan nakalagay ang maliit na baul ng mga dokumento. Hindi na niya inisip ang panganib. Binalot niya ng basang panyo ang kanyang ilong at bibig bago tuluyang pumasok sa loob ng nagbabagang impyerno. Ang paligid ay nababalot ng kulay kahel at pulang liwanag. Ang bawat poste ay unti-unti nang nagiging uling at ang bubungan ay tila anumang sandali ay bibigay na sa ilalim ng bigat ng apoy. Nararamdaman ni Naomi ang hapdi sa kanyang balat. Ang init na tila nagnanais na tunawin ang kanyang pagkatao, ngunit sa wakas ay naabot niya ang baul. Niyakap niya ito ng mahigpit, hindi inaalintana ang init ng kahoy na tila pumapaso sa kanyang mga braso. Nabalik lamang ang kanyang malay sa panganib nang marinig niya ang isang malakas na paglagutok mula sa itaas. Isang malaking biga ang dahan-dahang bumibigay, direkta sa kinaroroonan niya. Napapikit si Naomi, hinihintay ang paghampas ng kamatayan, ngunit isang malakas na puwersa ang biglang bumalot sa kanyang baywang. Isang katawan ang tumakip sa kanya at marahas siyang hinila palayo bago tuluyang bumagsak ang nagbabagang kahoy sa kinalalagyan niya kanina. Naomi, mag-isip ka naman. Mamamatay ka rito. Ang boses na yon ay paos, puno ng ubo at takot, ngunit pamilyar. Si Marco, ang kanyang asawa, na ang mukha ay nababalot na ng itim na uling at ang barong ay punit-punit na, ay binuhat siya ng parang isang bata. Sa gitna ng nagbabagang kapaligiran, naramdaman ni Naomi ang panginginig ng mga braso ni Marco, hindi dahil sa bigat niya, kundi dahil sa matinding takot na baka mawala siya. Sa kabila ng lahat ng kasalanan, nakita ni Naomi ang isang sulyap ng tunay na pagsisisi sa mga mata ni Marco. Isang pagsasakripisyo na hindi niya akalain na magagawa nito. Nabalik ang kamalayan ni Naomi nang maramdaman niya ang malamig at malinis na hangin sa labas ng bodega. Inihihiga siya ni Marco sa damuhan malayo sa apoy. Ang huling nakita ni Naomi bago tuluyang mawalan ng malay ay ang pagdating ng mga bumbero at ang mukha ni Marco na basang-basa ng luha
habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nang muling magmulat ng mata si Naomi, ang puting kisame ng ospital ang bumati sa kanya. Ang amoy ng alkohol at gamot ay pumalit sa amoy ng usok. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang kirot sa dibdib, ngunit ang kanyang mga kamay ay agad na kumapa sa tabi ng kama. Doon, nakita niya ang baul, itim na sa uling, ngunit buo pa rin. Ligtas ang mga sulat ng papa mo, Naomi. Hindi ko hinayaang masunog ang mga yon. Mahinang wika ni Marco na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga braso nito ay nababalot ng benda dahil sa mga natamong paso at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pagod. Nanatiling tahimik si Naomi, nakatitig lamang sa kisame. Ang galit na kanina ay nag-aapoy sa kanyang puso ay tila naging abo na rin kasama ng bodega. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malawak na disyerto na mahirap tawirin. Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang dulo ng kumot ni Naomi, hindi nangangahas na hawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng lahat ng bigat ng kanyang konsensya. Naomi, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Nawala ang lahat sa amin. Ang yaman, ang dangal at ang tiwala mo. At deserve ko yon. Simula ni Marco, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumulundo sa bigat ng pagsisisi. Pero nung nakita kitang pumasok sa apoy na yon, naisip ko na kung mawawala ka, wala nang matitirang kahit anong mabuti sa buhay ko. Tumigil si Marco at tiningnan si Naomi ng diretso sa mga mata. Ang kanyang labi ay nanginginig. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Hiling ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na kaya kong magbayad para sa lahat ng sakit na idinulot ko. Mapapatawad mo pa ba ang isang tulad ko, Naomi? Ang tanong ni Marco ay tila isang muikim na muling tumusok sa puso ni Naomi. Sa gitna ng amoy ng gamot at ang tunog ng monitor ng kanyang tibok ng puso, isang malaking katanungan ang naiwang nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang isang pagsagip sa gitna ng apoy upang burahin ang lahat ng sugat ng nakaraan? O ang pagsisisi ba ni Marco ay isa lamang panibagong anino na lilipas din kapag natapos na ang takot? Ang malamig na rehas ng selda ay tila mga daliring bakal na sumasakal sa huling bakas ng dangal ni Doña Remedios. Sa loob ng madilim at masikip na silid, wala na ang bango ng mga mamahaling kandila. Wala na ang malambot na seda ng kanyang mga robe. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa sirang tubo at ang malayo at malungkot na tunog ng pag-uusap ng mga gwardya. Ang balat ng ginang na dati ay makinis at nagniningning sa mga hiyas ay maputla na ngayon at tila tuyong papel na naglulundo sa bawat sulok ng kanyang mukha. Wala si Sofia. Wala ang mga kaibigang politiko. Wala ang mga investors na dati ay humahalik sa kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman ni Remedios ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Isang pasanin na hindi kayang bayaran ng ginto o pilak. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang tunog ng paghingalo. Isang palatandaan na ang kanyang katawan ay dahan-dahan nang sumusuko sa tindi ng stress at pagsisisi na ayaw niyang aminin. Samantala, sa labas ng mga pader ng kulungan, isang panibagong buhay ang dahan-dahang namumukadkad sa Hacienda de Oro. Nakatayo si Naomi sa veranda ng opisina ng farm, pinagmamasdan ng mga magsasaka na masayang nagtatrabaho sa ilalim ng bagong sistema ng pamamahala. Ang bawat luntiang dahon ng palay ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Isang pasasalamat sa katarungang sa wakas ay nakamit na ng lupain. Nabalik lamang ang diwa ni Naomi nang makita niya ang isang lalaking may pasan-pasan na sako ng mga buto sa malayong dulo ng bodega. Ang lalaking iyon ay hindi nakasuot ng mamahaling kurbata o nagniningning na sapatos. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta na basa na ng pawis at ang kanyang mga braso ay may mga bakas pa ng mga paso
mula sa nagdaang sunog. Si Marco. Pinili ni Marco na magtrabaho bilang isang simpleng laborer sa hasyenda. Ang lahat ng kanyang kinikita ay hindi niya ginagamit para sa sarili. Sa halip, inilalagay niya ito sa isang fund na binuo ni Naomi para sa edukasyon ng mga anak ng mga magsasaka. Ang bawat pagtulo ng kanyang pawis ay tila isang paraan ng paghuhugas sa kanyang maduming nakaraan. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot dahil hindi humahawak ng kahit anong mabigat ay puno na ngayon ng mga kalyo, mga sugat na kanyang ipinagmamalaki bilang simbolo ng kanyang pagbabago. Ang pagkilala na ang tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan na itama ang kanyang mga pagkakamali. Minsan, sa dapit hapon, nakikita ni Naomi si Marco na tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno ng nara, pinagmamasdan ang langit ng may kapayapaang matagal na nitong hindi naramdaman. Isang araw, habang tinatapos ni Naomi ang pagbabasa ng huling sulat ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang banayad na kumatok sa kanyang pintuan. Pumasok si Attorney Castro. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalinlangan. "Naomi, iha." Tumawag ang warden mula sa provincial jail. Panimula ng abogado. Ang boses ay seryoso. Si Doña Remedios, itinakbo siya sa infirmary kagabi. Hindi na maganda ang takbo ng kanyang puso at ayon sa doktor, baka hindi na siya magtagal. Ang tanging hiling niya bago siya mawala ay ang makita ka. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Naomi. Ang bang ng puot na matagal na niyang itinatago para sa matanda ay tila hinaluan ng isang kakaibang pakiramdam. Awa. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa opisina. Sa labas, narinig niya ang mahinang tunog ng kampana ng simbahan sa malayo. Tila isang paalala na ang bawat kwento ay may katapusan. Tiningnan ni Naomi ang larawan ng kanyang ama sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang mga mata ng kanyang tatay ay tila nagtatanong, sapat na ba ang katarungan o kailangan din ng pagpatawad upang tuluyang maging malaya? "Attorney, ihanda niyo ang sasakyan," mahinang wika ni Naomi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Pupunta tayo sa kanya, ta. Habang naglalakad siya patungo sa sasakyan, nakita niya si Marco na nakatayo sa labas. Tila alam na ang balita. Ang tanong na nakasabit sa hangin ay hindi lamang tungkol sa buhay ni Remedios, kundi tungkol sa kakayahan ng isang pusong nasaktan na muling magbukas para sa mga taong sumira nito. May puwang pa ba para sa patawad sa gitna ng mga abo ng nakaraan? Ang hangin sa loob ng infirmary ng provincial jail ay tuyot at may dalang amoy ng gamot at kalawang. Ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang mahina at hirap na paghinga ni Doña Remedios, na tila isang orasan na malapit nang tumigil ang pag-ikot. Nakahiga ang matanda sa isang manipis na kama. Ang kanyang katawan ay tila naging maliit at marupok sa ilalim ng puting kumot. Wala na ang donyang nanginginig sa galit. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang buhay. Dahan-dahang pumasok si Naomi. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay tila may kasamang bigat ng lahat ng alaala ng pang-aapi sa kakanya. Huminto siya sa tabi ng kama at pinagmasdan ang mukha ni Remedios. Ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang nagmulat at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin. Wala nang bakas ng puot sa mga ito. Tanging matinding takot at pangungulila ang nananatili. "Naparito ka, Naomi." Bulong ni Remedios, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Hindi sumagot si Naomi. Hinila niya ang isang lumang silya at naupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ng noo ng kanyang biyenan. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya, isang uri ng pagkalinga na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng matanda.
Hindi ang paghihiganti ang nagbigay sa kanya ng tagumpay, kundi ang kakayahang manatiling mabuti sa gitna ng kasamaan. Patawarin mo ako, Iha. Muling wika ni Remedios, isang patak ng luha ang gumapang mula sa kanyang malabong mga mata patungo sa kanyang unan. Masyado akong nabulag ng kinang ng hasyenda. Nakalimutan kong ang lupang ito ay pinahiram lang sa atin ng Diyos. Sinira ko ang buhay niyo dahil sa takot kong maging mahirap muli. Naramdaman ni Naomi ang isang kirot sa kanyang puso. Hindi ito ang kirot ng galit, kundi ang kirot ng pag-unawa sa isang pusong naligaw ng landas. Marahan niyang hinawakan ang nangangatal na kamay ni Remedios. Ang kamay na noon ay nagtaboy sa kanya sa dulo ng mesa. Ngayon ay nakasandal sa kanya para sa huling sandali ng init. Napatawad na kita, Doña Remedios, mahinang sagot ni Naomi. Ang kanyang boses ay kalmado at tila isang musika ng kapayapaan. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ng kaluluwa ko ang lumaya. Ang katarungan ay para sa ama ko, ngunit ang pagpatawad ay para sa sarili kong bukas. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Remedios, tila isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang paghinga ay naging mas payapa. Sa loob ng ilang sandali, nanatili si Naomi sa kanyang tabi, hinahayaan ang katahimikan na maghilom sa mga sugat na ilang dekada ring nagdugo. Paglabas ni Naomi sa infirmary, sinalubong siya ng dapit hapon. Ang kalangitan ay nababalot ng kulay rosas at lila, isang tanawin na tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang bagyo. Sa labas ng gate ng bilangguan, nakita niya si Marco na nakasandal sa sasakyan, naghihintay sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng kaba at pag-asa. Lumapit si Marco kay Naomi at tiningnan siya ng may malalim na paggalang. "Kumusta siya?" tanong ng lalaki sa isang mahinang tinig. "Payapa na siya, Marco," sagot ni Naomi habang nakatingin sa malayo. Naramdaman ni Naomi ang pagdampi ng kamay ni Marco sa kanyang balikat. Isang haplos na hindi na humihingi, kundi nag-aalay ng suporta. Hindi ito tinanggal ni Naomi. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, naramdaman nila ang isang kakaibang koneksyon, isang uri ng pagkakaunawaan na nabuo mula sa mga abo ng kanilang pagkakamali. "Naomi, alam kong malayo pa ang lalakbayin ko para maging karapat-dapat muli sa iyo," wika ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga bituin. "Pero handa akong maghintay sa ilalim ng punong nara, araw-araw, hanggang sa maisipan mong muling upuan ang silya sa tabi ko." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Naomi. Habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa sasakyan upang bumalik sa Hacienda de Oro, ang katanungang naiwan sa hangin ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Mayroon pa bang puwang para sa isang bagong simula sa gitna ng 2 taong muling natututong tumingin sa isa't isa ng walang anino ng kasinungalingan? Sa bawat butil ng palay na yumuyuko sa ihip ng hangin, tila naririnig ni Naomi ang banayad na bulong ng kanyang ama, isang paalala na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi sa pagpapatuloy ng buhay ng may malinis na budhi. Ang Hacienda de Oro, na dati ay simbolo ng pagmamalabis at luha, ay nababalot na ngayon ng isang bagong liwanag. Wala na ang mga naglalakihang gate na naghihiwalay sa mga mayayaman at mahihirap. Ang lupa ay muling nagbukas para sa lahat ng nagnanais itong linangin ng may pagmamahal. Nakatayo si Naomi sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon. Pinagmamasdan ang mga trabahador na naglalagay ng isang bagong marker sa bukana ng hasyenda. Hindi na ito Hacienda de Oro ng mga De Vega. Ngayon, ang nakasulat sa itim na granite ay Eduardo Memorial Foundation, ang lupaing para sa lahat. Ang bawat ukit sa bato ay tila isang halik ng pasasalamat para sa kanyang ama, na sa wakas ay makakapahinga na ng may dangal sa kabilang buhay. Nabalik lamang ang kanyang pansin nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagwawalis mula sa gilid ng beranda.
Nakita niya si Marco, suot ang kanyang kupas na pantalon at t-shirt na may mantsa ng lupa, habang maingat na nililinis ang mga tuyong dahon. Ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong gamit sa bahay, ay naging isa sa mga pinakamasipag na tauhan sa pundasyon. Hindi siya humihingi ng espesyal na trato. Sa halip, mas pinipili niyang manatili sa anino. Tila nahihiya pa ring magpakita sa liwanag ng tagumpay ni Naomi. Dahan-dahang lumapit si Naomi kay Marco. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa damuhan ay nagpalingon sa lalaki. Agad na tumayo ng tuwid si Marco at dahan-dahang hinubad ang kanyang sombrerong buri. Ang mukha ay may bakas ng matinding paggalang at kaunting kaba. Tapos na ang trabaho para sa araw na ito, Marco. Mahinang wika ni Naomi. Ang kanyang boses ay wala ng lamig, kundi isang uri ng kapanatagan. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang paligid bago ang inaugurasyon bukas, Naomi. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang agos ng tubig. Gusto kong maging proud si Eduardo sa kung ano ang ginagawa mo rito. Nang iabot ni Naomi ang isang basong malamig na tubig kay Marco, ang kanilang mga daliri ay sandaling nagkadikit at sa pagkakataong ito, hindi na binawi ni Naomi ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang mga kalyo sa palad ni Marco, mga sugat na naging saksi sa kanyang tunay na pagsisisi. Sa loob ng mahabang panahon, ang bawat haplos sa pagitan nila ay may kasamang lason. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman nila ay ang init ng dalawang pusong dahan-dahang muling nagkakakilala. Salamat! Bulong ni Marco matapos uminom. Tumingin siya kay Naomi nang may katapatang hindi kailanman nakita ng dalaga noong sila ay nagsisimula pa lamang. Alam kong hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati at tanggap ko yon. Pero salamat dahil hinayaan mo akong manatili rito kahit bilang isang anino lang. Tumingala si Naomi sa naglalakihang puno ng nara na nakapaligid sa kanila. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto sa bawat sulok ng lupain. Hindi ka anino rito, Marco. Sagot ni Naomi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dapit hapon. Lahat tayo ay may bahagi sa lupang ito at lahat tayo ay may pagkakataong magtanim muli kahit gaano pa katuyo ang lupa sa nakaraan. Isang mapayapang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang hasyenda ay hindi na isang kulungan ng mga lihim at poot. Ito ay naging isang hardin ng pag-asa kung saan ang bawat patak ng pawis at luha ay nagbunga ng katarungan. Habang naglalakad si Naomi pabalik sa mansyon, naramdaman niya ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Malaya na siya. Malaya na ang kanyang ama. At sa wakas, malaya na rin ang kanyang pusong muling magmahal. Hindi dahil kailangan niya ng magtatanggol sa kanya, kundi dahil handa na siyang magpatawad ng buo. Ang katanungang naiwan sa simula ng kanilang kwento ay meron na ring sagot. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga titulo ng lupa, kundi sa kapayapaang matatagpuan sa loob ng isang pusong marunong bumitaw sa galit upang yakapin ang bukas. Ang dapit hapon sa Hacienda de Oro ay hindi na nagdadala ng takot o bigat sa damdamin. Sa halip, ang bawat paglubog ng araw ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, nagpapasalamat sa katahimikang sa wakas ay naghari sa lupain. Ang dating malalaking pader na nagkukulong sa mga lihim ng pamilya de Vega ay pinalitan na ng mga halamang namumulaklak at ang bawat daan ay bukas na para sa sinumang nagnanais ng pahinga at pagkalinga. Nakatayo si Naomi sa ilalim ng matandang puno ng nara, ang paboritong tambayan ng kanyang ama. Suot niya ang isang asul na bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Hawak niya ang isang baso ng sariwang juice mula sa mga taniman ng hasyenda. Habang pinagmamasdan niya ang mga bata ng mga magsasaka na naglalaro sa malayo, naramdaman niya ang isang uri ng kaganapan
na hindi kayang ibigay ng anumang titulo ng lupa o yaman. Nabalik ang kanyang atensyon nang marinig niya ang mahinang yabag ng mga paa sa damuhan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang papalapit. Ang amoy ng lupa at pawis na hinaluan ng amoy ng sabon ay sapat na upang makilala niya ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa kabila ng lahat. Tapos na ang huling anihan para sa quarter na ito, Naomi. Mahinang wika ni Marco. Nakatayo siya ilang hakbang mula sa kanya. Iginagalang ang distansyang itinakda ng panahon. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng lito o takot. Tanging isang malalim na pagmamahal at pagkilala sa kanyang sariling pagkakamali ang nananatili. Salamat, Marco. Malaking tulong ang ginawa mo sa warehouse, sagot ni Naomi. Dahan-dahang humarap sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Wala nang kislap ng galit, wala nang pait. Ang nakita nila sa isa't isa ay dalawang kaluluwang dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag, mas malinis. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang, mga paalala ng isang digmaang natapos na.